Hello everybody, and today's video, gagawa ako ng sabaw dahil umuulan sa amin at yung gagamitin kong karne ay ground beef kasi madali lang siyang lutuin. So una, nilagay ko muna siya sa isang pot para ma-extract yung tubig at saka excess oil ng karne. Nilagyan ko siya ng salt at saka pepper. Hindi kasi siya totally na defrost, kaya kailangan kong ma-extract yung tubig para hindi siya maraming oil pagka naluto siya totally. Ayan, mix lang natin. At saka medium heat lang yung ginamit ko dito. At it would look like this. Ayan. So, hindi ko na pinakita. And kailangan ko munang i-fry or ayan, prituhin yung onion at saka garlic. Ginamit ko dyan ay beef fat o tawag nila is tallow. Ito nga pala yung gulay na gagamitin ko. At yung mga gulay na nilagay ko or minix ko dito sa aking sabaw guys ay mga tira-tira na lang to sa aming fridge kasi kailangan ko ding linisin at mag-grocery kami the next day niyan. So para wala namang masayang kasi yung mga gulay nila dito is masyadong mahal. Ayan, at sa ganitong pagluluto nga pala guys is walang general rule. At nilagay ko na dyan yung naprito kong karne. And gaya nga ng sabi ko, pinili ko kasi yung beef, tsaka malaman at the same time ay madali lang siyang lutuin when it comes to sabaw-sabaw. And ito yung mukha niya pag na-mix ko na siya. Of course, naubusan na naman ako ng beef bouillon. Ginamit ko ay chicken. So, kagaya ng sinabi ko, there is no general rule kung paano nyo siya lutuin. Nilagyan ko siya ng fish sauce at another pepper, freshly ground pepper. At yung tubig ko dito ay ano lang siya, mga almost 2 quarts. Pero kung gusto niyo naman, dahil nilagyan ko siya ng another quarts of water dahil gusto ko madaming sabaw. At saka yung purpose ng chopstick dyan guys, para hindi siya umapaw. Kasi in the past, hindi talaga siya nag-work sa akin. Parating umaapaw kaya nasasayang yung mga sabaw. And eto nga pala yung cabbage na ginamit ko. Tawag nila dito is napa. I have spring onions at saka yung chayote. Yung chayote is malapit na siyang masira kaya ginawa ko na lang siyang isa sa mga gulay na nilagay ko sa aking sabaw. Hindi ko na rin pinakita, nilagay ko na yung sotanghon dyan. Inuna ko muna ang matigas na part sa cabbage at bali nasa last part na lang yung may dahon. Kasi gusto ko kasi sa cabbage is medyo siya crunchy, ganon. Bali sa toppings na lang siya at maluluto siya sa steaming pag naluto na rin yung sabaw. Yan, ganito lang naman kasimple guys, sinasayawan-sayawan ko lang siya. I make sure na hindi umaapaw yung sabaw kasi sayang nga. Ayan. Maraming lilinisin sa stove namin pag nagganon yung nangyari. Ayan, napaka-busy. At ayan guys, nag-crave ako ng mga sabaw kasi pag malamig dito talaga sa amin. And of course, hindi ko na like overall pinakita lahat-lahat. At it would look like this kasi malapit na naman siyang maluto. And I'll give it like 5 minutes. Tsaka ko nilagay yung mga dahon ng cabbage. Of course, yung sabaw natin is pre-made for the next day na breakfast para may sabaw. And then, I'll eat my lunch, rice. Meron akong leftover na menudo, which is chicken. At saka yung sabaw natin, guys. At like I said, there's no general rule. And thank you for watching my vlog. Bye-bye.